Nagyabang na naman itong ating VP Sara dahil siya raw ay first taker sa bar exam ng 2005 at nakakuha siya ng weight average na 80%. Wow, ang talino talaga, ang galing, kahanga-hanga. Isipin mo noong panahon yun, 27.5% lang, more than 1/4 lang ang pumasa sa bar exam na yun. At isa nga sa napasama na pumasa ay itong si VP Sara na 80% daw ang kanyang nakuha. So magaling, kahanga kung ganun. Pero ang tanong, napakinig nyo ba na mag-discuss o magsalita ng tungkol sa constitution o mga legal terms or legal pronouncement ang ating VP para mapatunayan natin na magaling siyang abogado? Ay yung pandisa lang, hindi niya may paliwanag ng maayos eh. At take note, wala nag-iimbita ka sa kanya para maging guest speaker. Mayroon akong balita nung last week, elementary graduates. Siya ang pinakang guest speaker doon. Pero di ba parang napakababa naman ng qualification ng guest speaker? Or masyadong mataas ang qualification ng pagiging guest speaker ng elementary? Isang first taker sa bar ang magiging tagapagsalita nila. Pero lumabas din, after a few days, itong si Juan de Venecia, ang bar top notcher first placer ng 2005 bar exam, na nagsasabing yung grades daw will not define you as a good lawyer. Hindi raw yun ang batayan ng pagiging magaling na abogado. Kaya kung pasado ka, 75 or 100 ang kuha mo, iisa lang daw ang, basta ikaw ay lawyer na, pasado ka na. Pero mas may matindi pang revelasyon na nabasa ako na si Justice Romeo Carlillo Sr. daw, na dating justices ng Supreme Court, ang chairman ng bar exam ng 2005. At take note, siya pala ay fraternity brother ni Digong sa San Beda. Ang pangalan ng kanilang fraternity is Lex Taliones. So, ibig sabihin, magkakamiran tayo ng idea kung paano nakapasa si VP Sara. At ayon pa nga kay Ramel Madriaga, sabi raw nung si Attorney Ryan ay napakahina pagdating sa academic itong si Sara at kailangan pang suportahan o tulungan itong si Attorney Ryan na siguraduhin makapasa siya kahit pasang-awa sa mga subject niya sa law nung nasa Sebastian Recoletos pa sila. At yan naman ay pinabulaanan ni VP Sara sa pagsasabing pumasa nga daw siya. Take note din, si Juan de Venecia ay nakakuha ng 87.2% sa bar exam na yun, being a top notcher at siya ang first. Kung 87 ang .2 ang top notcher, ibig sabihin halos ay close to top 10 itong si Sara. Pero ang balita, after graduation, at after na makapasa, nagtrabaho ito ng clerk of court doon sa opisina daw ni Justice Romeo Carlillo. Abay, parang something yan, no? Isipin mo, 80% na nakuha mo sa bar exam, tapos clerk lang, clerical work ang tatrabuhin mo. So, parang something is wrong. Yan lang po. Balik tayo rito sa tungkol sa sinasabi nitong ng mga DDS at mismong si VP Sara na yung last na hearing sa Kongreso, ang lahat daw ng sinabi nitong si Ramel Madriaga
ay hindi totoo. At walang kredibilidad itong si Mr. Ramil Madriaga. Dahil nga sa ito raw ay isang kriminal. At may kaso kaya nakakulong. Pero sabi naman ng batas, unless na nahatulan ng isang akusado, ay hindi pa siya maituturing na kriminal dahil wala pang hatol kay Ramil Madriaga. So, hindi basihan ang may kaso para sabihin walang kredibilidad. Despite na nag-submit siya ng 2 affidavit at nag-sign ng bank waiver, sa palagay natin, sino sa dalawa ang walang credibility? Si BP Sara na panay ang iwas, panay ang banta, panay ang pananakot, at ayaw humarap sa impeachment proceedings. Nagkumuha ng 18 na abogado. Pero yung 18 na yun, kung talagang malakas ang kanilang depensa, haharapin nila ni si Madriaga. Nag-iisa si Madriaga eh. Again dun sa kampanilya daw na abogado. Pero lahat yan nagtago. Take note, napakamamahal yan, mga dikampanilyang 18 abogado niyan. Pero hindi na kayang harapin ang totoo. Totoong sinabi ni Madriaga, dapat yun, dinipensa nila. At doon pa lang, pinatay na nila lahat ng mga sasabihin ni Madriaga kung totoong meron kayong malakas na ebidensya. Pero ang ginagawa nyo, punta kayo ng Facebook, punta kayo ng TikTok, punta kayo ng Reels, doon kayo nagpapalabas ng inyong mga depensa. Ay wala pang weight yan. Kasi ang totoong laban ay doon po doon sa ngayon, ang totoong laban ay dito sa Committee on Justice ng Kongreso. At pagkatapos yan, kung hindi nyo talaga depensa si BP Sara, aakyat po yan sa Senado at doon ang totoong laban. Pero ang ginagawa ninyo, lagi kayong pupunta sa Supreme Court, kumukuha ng TRO. Dahil ang balita natin, pinagtatatawagan ni BP Sara at ng kampo ni BP Sara ang mga 15 justices na alam naman natin na puro appointees ni Digong Duterte noong panahong 2016. At sinasabing kung hindi sa tatay ko, ay wala kayo sa posisyon yan. In short, naniningil ng utang na loob para bigyan sila ng TRO. At kahit itong si Mans Carpio na asawa niya, nagkukumahog na kahit diniferred na o nireject ang request na TRO, kinabukasan nag-request uli at pumunta uli ng Supreme Court para kumuha ng TRO. Na ayon dito kay Ramil Madriaga ay may kaso pa rin ito si Mans Carpio. Tungkol may pinapalagay sa kanya tungkol sa mga mechanical equipment daw doon sa Bureau of Customs. Na eventually lumabas na hindi pala yun equipment. Kundi sa magnetic filters na alam naman natin lahat na imbestigahan nun yung panahon ng Senate Committee on Blue Ribbon na lumabas na Shabu. Ilang bilyon yun? Ilang kilograms yun? Ilang libong kilograms yun? Kaya nakulong itong si Mark Taguba at saka si Jimmy Guban, isinakripisyo at lahat ng mga involved doon sa Bureau of Customs na matataas ay absuelto. Kaya ang habang buhay na nakakulong ngayon at sakripisyo, itong si Mark Taguba at saka si Jimmy Guban na wala namang ginawa kundi magsumbong. Isinumbong nila na meron silang natagpuan ng magnetic filter na may laman na shabu. Sila ang nasakripisyo. Ito yung kinikwento dati ni Colonel Asierto noong panahong yon na siya mismo ang nag-report na meron pong shabu na itinago nila yung magnetic lifter na yun dahil sabi ni Colonel Asierto may shabu. Pero imbis niya siya pinakinggan, pinahanap pa siya, pinapatay ni Sindigong. Kaya si Colonel Asierto nasa ibang bansa at nagtatago. Kasi papapatay siya talaga. So ngayon, nagko-corroborate doon sinasabi nitong si Marta Guba at saka si Colonel Asierto against doon sa sinasabi ni Ramil Madriaga tungkol dito kay Mans Carpio. Mans Carpio at saka si Ninay, yung anak ni Duterte ng isa, Congressman Pulong Duterte. Kung natatanda natin, during the Senate hearing doon sa Blue Ribbon Committee, sa committee ni Senator Dick Gordon.
So malalim po mga kaibigan. Kaya wag po tayong magmasid po tayo. Napaka-gagaling nito. Napakagagaling nitong magsinungaling. Laging ang paghamon nito tinatanggap, pero pag actual na, ayaw na silang humarap. Kundi puro technicalities. At sisiraan pa nila si Madriaga na wala raw itong kredibilidad. Ay sino sa palagay natin ang orang kredibilidad? Isang taong walang posisyon sa gobyerno, kayo ang tataas ng posisyon sa gobyerno, sinasabi at damay pa rin itong si Martires, nung matandang Martires, na si ex-ombudsman Samuel Martires na walang ginawa sa ombudsman kundi pagtakpan ang mga kalokohan at krimen ng mga tauhan ni Duterte. Ngayon, dati yan, pag may mga issue tungkol sa kanya, hindi umaharap yan. Pero nakapagtataka, ngayong nasambit ang kanyang pangalan na nagdinilibera ng hambag-hambag na pera na worth millions o 225 million o 30 millions, lumabas at nagpapaliwanag. At parang king ko'y magpaliwanag. Pinagbibintangan pa itong si Ramil Madriaga na magpatingin dahil may psychiatric problem. Pero sa palagay natin, sino kaya may psychiatric problem dito sa dalawang ito? Pakuya-kuya-kuya lang siya. Sino ba naman ang hindi magpapakuya-kuya-kuya? Sa daming pera siguro na tinanggap nito kay Digong. Dahil ang pera nun, trilyon-trilyon. 7 trilyon ang ating budget ng upo si Digong, naging 15 trilyon. Sana punta itong mga 8 trilyon na ito, pamimigay rito. Gastos dito. Pinaburan ng Parmali, mga Chinese supplier ng Cebu, pinaburan. Bukod pa sa Pugo, bukod pa sa Cebu. At take note, sa susunod, sa 22 ng April, manood po tayong lahat. Dahil ang isa sa mga guest na haharap ay si Senator Sonny Trillanes at meron pa po siyang maraming ilalabas na katotohanan. At yan po ang magiging katapusan ng VP Sara na gusto pang humangad ng pagka-presidente, pero ang kanyang ginagawa ay puro kalukuhan. Hindi niya may paliwanag ang Merges Piatos. Yung palang 125 million ayon dito kay Ramil Madriaga, hindi raw naubos ng 11 days kundi less than 24 hours dahil siya mismo nag-deliver ng pera. Malinaw po, idinitalye lahat ni Mr. Ramil Madriaga kung paano kinuha sa bangko, pangalan ng bangko, anong araw ng bangko kinuha, saan i-deliver, anong kotse ang ginamit, anong klase ng kotse ang ginamit, saan i-deliver. Kay Martires, ganito, diniliver sa Laguna, dito sa may Kabuyaw, Laguna, diniliver sa mga politiko dahil utang na loob, pambayad raw, sabi ni VP Sara. So magmasid po tayo dahil malapit nang matapos ang kabuktutan ng pamilyang ito na walang ginawa nung 6 na taong kundi paglulukuhin at pagnakawan ang bansang Pilipinas, kaya tayo naghihirap. Yan po ang totoo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At susunod, tatalakayin po naman natin ang tungkol dito kay Saldico na nahuli na po doon sa Pride Czechoslovakia or Czech Republic. Salamat po ng marami.